Higit sa 2 dekada na ako sa industriya ng investments. Mula stocks, mutual fund, insurance at real estate na ikot ko na yung lahat. At iisa lang ang napansin ko, kulang sa kaalaman ng mga Pilipino. Ito ngayon ang layunin ng aming programa, ang palaguin ang kaalaman ng mga Pilipino upang maayos nilang maipundar ang pera nilang pinaghirapan. Good morning mga kapuso! Welcome na naman sa isang umagang puno ng impormasyong makakatulong sa ating buhay pinansyal. Kung maalala nyo, noong episode 3 nag-usap tayo tungkol sa insurance. Bilang pagbabalik sa topic na ito, panoorin nyo susunod. Halimbawa, sabihin natin sa buong buhay mo, 2 investments lang ang meron ka. Isang savings account at isang lupang nagkakahalaga ng 1 million pesos. Kung wala kang insurance at namatay ka, ang mga assets mong ito ay automatic na ma-freeze at subject to the 20% estate tax ng gobyerno. Ibig sabihin, ang pamilya mong naiwan ay kinakailangang maglabas ng 200,000 pesos para lang makuha yung lupang pinag-ipunan mo. Dito ngayon papasok ang insurance. Sabihin nating may policy kang worth 200,000 pesos sa iyong pagkamatay. Pag nawala ka na, ilalabas ito ng insurance company at hindi ito subject sa estate tax. Kaya, ito ngayon ang pwedeng gamiting pambayad ng iyong pamilya para makuha ang lupang pinag-ipunan mo. So in short, ang insurance na 200,000 pesos ay nakapagprotekta ng iyong investment na worth 1 million pesos. This week, makinig at manood kayo ng mabuti dahil pag-uusapan naman natin kung paano mag-claim ng insurance policy. Bibigyan ko na rin kayo ng mga tips para alam natin kung ano ang dapat at hindi dapat gawin upang maging madali ang ating pag-claim ng mga policies. Ngayon pa lang, sasabihin ko na sa inyo na medyo mahirap ang proseso ng pag-claim ng isang insurance policy. Ang daming requirements ang kailangang masubmit bago maglalabas ng pera ang isang kumpanya. Ganun pa man, here are a few easy steps na pwede niyong gawin upang dumali ang proseso. Number 1. Kumuha ng insurance sa malaking insurance company. Sa isang malaking insurance company, mas organized ang mga proseso ng pag-claim. Mas makakasiguro ka rin na mas madaling maghanap ng impormasyon tungkol sa kumpanya o sa mga produkto at mga proseso nito. At syempre, mas maliit ang posibilidad na malulugi ito. Number 2. Go through all the requirements of claiming. Pumunta sa website o tanungin ang inyong insurance agent ukol sa mga requirements at proseso ng insurance claiming. Pwede mo nang umpisahan ang pagkuha ng mga basic documents tulad ng birth certificate, marriage certificate at iba pa para mabawasan ang mga kailangan gawin ng inyong beneficiary in the future. Gumawa ng checklist ng mga documents na hindi pa nakukuha tulad ng death certificate, coroner's report at iba pa. Number 3. Pagsamahin ang lahat at ilagay sa isang envelope. Collect everything in one envelope at ilagay na rin ang website ng insurance company, insured amount at contact number ng taong nagbenta sa iyo ng policy. Malaki ang matutulong nito sa beneficiaries mo dahil mababawasan ang trabahong gagawin nila. Number 4. Ipaalam sa mga beneficiaries na may existing policy. Dapat ipaalam sa asawa, mga anak o kung sino mang beneficiary na mayroon kang policy para kung sakaling mawala ka unexpectedly, alam nila na may insurance silang pwedeng makuha. Nabanggit ko na dati na para sa akin, ang main purpose ng insurance ay ang pagbayad ng estate taxes. Tandaan, may deadline ng pagbayad nito, so the sooner your beneficiaries are able to claim your insured amount, the sooner they can pay their taxes. Kaya ako rin actually ginawa itong episode na to is to give people an understanding na minsan pag hindi natin iniingatan yung mga investments natin, nasasayang lang talaga yung mga ito. Kung gusto nyong mag-invest sa stock market, kakailanganin nyo ng tulong ng isang stock brokerage company para bumili at magbenta ng shares on your behalf. Ang citiseconline.com ang pinakamalaki at pinakatanyag na online stock brokerage company sa Pilipinas ngayon. Layunin ng citiseconline.com na maging gabay sa maingat na pag-i-invest sa stock market. Pero higit pa dito, ang citiseconline.com ay internet-based. With just a few clicks, you can buy, sell, and monitor your shares, all from their website. Nandun na rin ang lahat ng stock recommendations, information, at articles na kakailanganin mo to stay updated.
Kung dati ay kailangan mo pang tumawag sa broker mo para mag-trade, ngayon you can do it basta may internet connection ka. Never has investing in the stock market been so easy and convenient. And for those of us who want to give it a try, citiseconline.com is the best place to start.